matapos lumabas ang balita na nagsalita na at tila tahasang nanindigan ng bagong DILG chief si Vic Remulla na hanggang sa ngayon ay inosente ang Duterte administration at mga isinasangkot na opisyal na kapulisan na sunod ng paratang ni dating PCSO Chair Rowena Garma. Saan niya ay madugong kampanya kontra droga noon ng pamahalaan matapos ang tila walang katapusang pagdinig ng House Quad Committee ng Kongreso na di umano'y pilit na dinadawit ang mga Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ito ang nakakagula tapos ang pananahimik former Chief of the Philippine National Police na si Guillermo Eleazar tila binasag na rin ang katahimikan at tahasang nagsalita pinangalanan. Ngunit datapwat sa pool sa katotohanan at tila napahiya ang ilang mga buhayang kongresista sa Kamara at ang kasalukuyang gobyerno na tila pilit idinadawit di umano ang dating Pangulong Duterte na madugong kampanya kontra droga. Kamakailan nga lamang, hinimok ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbel ang mga dating hepe ng PNP na linawin ang kanilang mga tungkulin sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito ay kasunod ng pagbigay pahayag ng dating pulis at PCSO General Manager Rowena Garma ng di umano'y sistema ng pagbabayad at pabuya para sa pagtumba sa mga suspect ng droga noong ang war on drug ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang naging affidavit, iginiit ni Garma na sina Senator Christopher Bungo at dating National Police Commission Napolcom Edenberto Leonardo di umano ay kasama sa pagpapatupad ng kampanya. Ngunit dating PNP Chief Guillermo Eleazar nagsalita na at tila sinampal ng katotohanan ng Quad Committee ng Kongreso at si Garma matapos sabihin ito sa isang pahayag na wala siyang natanggap na anumang utos hinggil sa di umano'y reward system para sa anti-illegal drug operation sa kanyang naging panunungkulan sa organisasyon ng pulisya at sa paggunita nito sa isang pahayag sa 6 na buwang panungkulan bilang Chief PNP noon. Kumpiyansa itong hindi sumailalim sa briefing o nakatanggap ng anumang tagubilin mula sa sinuman tungkol sa sistema ng pabuya pagsasagawa ng mga operasyon laban sa pinagbabawal na gamot. Dagdag pa nga nito na ang tanging tagubilin na natanggap nito kay dating Pangulong Duterte ay gawin ng tama at legal. Kung ating matatandaan, si Guillermo Eleazar ay nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula Mayo hanggang November 2021 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte at tumakbo din ito bilang senador noong 2022 sa ilalim naman ng senatorial ticket ni Lacson at Soto na nakatuon ang kanyang plataporma sa pagpapabuti ng kapayapaan at kaayusan at sitwasyon ng seguridad ng Pilipinas. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, imposible di umanong hindi ito magsabi ng totoo. Walang nangyaring reward system para sa anti-illegal drug operation ng Administrasyong Duterte panahon ng kanyang panunungkulan bilang PNP Chief dahil bukod sa kilala itong matapat at matapang na PNP Chief ay hindi rin ito naging kaalyado ng Duterte administration. Ito, ulitin ko ha, hindi ho ito maka Duterte. Ito'y tumakbo ho sa ilalim po ni Senator Lacson. Ayan ha. Ito po, October 14. October 14, 2024. Ex-PNP Chief Eleazar, no order received on anti-drug op reward system. Ito, sinabi niya, recalling my 6-month tour of duty as Chief PNP, I am confident to say that I neither underwent a briefing nor received any instruction from anybody about reward system in the conduct of anti-illegal drugs operation. Wala, sabi niya, wala sa aking 6 na buwan bilang PNP Chief na nakatanggap o nagkaroon ng briefing na merong reward system. Tanungin ko kayo, kung may reward system sa pulis, sino makakaalam nun? Alam na nasa ilalim. Siyempre, unang-una makakaalam nun yung PNP Chief. Hindi kasi tandaan ninyo, what is the purpose? If there is a purpose for a reward, di ba?
Anong purpose niyan? Para maubos ang adik. Siyempre, unang-unang niya sasabihan, yung PNP chip. Bakit ko ina-emphasize yun? Kasi nga, kasi pag si Bato, madali natin yan sabihin, kasi maka Duterte yan eh. Hindi aamin yan. Hindi to maka Duterte. Tumakbo nga to sa ilalim ni Lacson eh. Di ba? Hindi sa ilalim ni VP Sara Duterte o di Marcos. Hindi. Sabi, ano daw yung instruction na ibinigay lang ni Duterte? And the only instruction I received from then President Rodrigo Duterte was to do what is right and legal. Di pahiya kayo mga ungas kayo. Sira ang kwento nyo. Former Senator Trillanes, you recognize? Ba't yun ang boses itong congressman na ito, no? Pasosyal, Senator Trillanes, recognize. Pareho sila ni Fernandez. Si Fernandez, siya yung pasosyal na nagko-copy. Yung tipong magsasabi ng mga follow-up question. Yung follow-up. Ito naman, masyado siya, Naalala ko yung kanta na to eh. Atalay. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang. And I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin suggested... Di ako sure kung tinanggal siya, pero kung tinanggal man siya kasi nakipagkuntsabahan sa'yo. Di ako sure kung tinanggal siya, pero... ako, feeling ko naman, kung ako si Duterte nga naman, kung makikipagkuntsabahan sa'yo, na maglabas ng mga hindi magagandang at hindi totoong data, talaga naman sisibakin ko rin. Pero hindi natin alam. We're not sure about that. Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Alam mo, kita mo dito pa lang po halatang halata na po ang target po talaga is impeachment. Obvious na obvious itong mga birada ni Trillanes. Lagi niyang isinasangkot si VP Sara Duterte. Alam mo yun, ako feeling ko lang naman, I'm not sure about this, maybe yan ang deal. Yan ang deal ni Trillanes sa mga congressman. Diba? O sige, entertaining ka namin, sabi siguro ng mga congressman. Entertaining ka namin. Pero ilagi mong idadawit si VP Sara Duterte. Kailangan ipitikin mo si VP Sara Duterte. Kailangan meron niyang pang impeachment. Kasi si PRRD, sisiraan lang namin yan. Okay na yan eh. Hindi naman tatakbong presidente yan. Bawal na eh. Pero si Sara Duterte, siya ang tatakbong presidente na makakalaban ng aming boss. Pag nanalo daw yung boss namin, may bonus kami lahat. Siguradong may iPhone 16 Pro Max mga kabit namin.
Pagka nagkataon, no, masarap na naman yan sa pag-uwi namin sa mga sa mga kabit namin yan. Mantakin mo, may dalang iPhone 16 Pro Max sa mga kabit mo. Siguradong babajingjing na naman yan. Kaya tingnan nyo, pinipilit talagang idawit si BP Sara. Thank you very much, Sir, former I have to Senator respond Trillanes. to it. This Mr. guy President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Itong problema dito sa congressman na ito, napakasira din ng ulo no? Alam niyo kung bakit? May akusasyon yung si Trillanes. Bakit ayaw mong pasagutin yung inaakusahan niya? 'Di ba? Tama po ba 'yun? Inakusahan ka tapos ayaw mong pasagutin. Sasabihin mo may rules, may rules. It's unfair. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead? Yan. Yan po ang plano nila. Plano po nila yan. Talagang i-on the spot si Duterte na sumain ng waiver para, alam mo yon, para ibabuo yung kwento nila. Di ba? Kaya lang, hindi hutang si Pangulong Duterte. Pag alam niya na po, pag condescending yung question or di kaya, pag merong sasabihin that would implicate him. Di ba? Kasi alam mo, sa ito para ho sa kaalaman ninyo, ang mga abogado magagaling. I mean, ikaw ang nag-akusa. Ikaw ang nagsabi niyan, 'di ba? Ikaw ang merong pinapatunayan diyan. Why would I give you authority in getting any evidence that would, 'di ba? Somehow madidemanda ako. Oh, I mean, ako kahit wala akong pera, halimbawa lang, wala naman akong pera, 'di ba? Tapos aakusahan ako na ganito, na tumatanggap, bla bla bla. O kunwari lang, may wetting pa ba? Kunwari lang, hindi ako sure. Tumatanggap yun si Banatbay ng wetting money. Halimbawa lang, kasi hindi yung kapanahon na namin wetting pa . Tapos are you willing to sign? Okay? Ikaw ang nag-akusa. 'Di ba? Ikaw ang nagbigay ng nagsasabi niyan. Dapat, you should be responsible in presenting the evidence. Don't get it from me. Di ba, paulit-ulit na nangyayari yan dyan . Di ba, sasabihin niya, pinatay ko yung ganito, pinatay ko yung ganito. Tapos laging tatanungin niya, sir, may pangalan po ba kayo? Alam mo, ang laging sagot ni Pangulong Duterte, hindi ko na matandaan. Kasi kayo nag-aakusa na mamamatay tao si Duterte. Di kayo maghanap ng ebidensya. Hindi yung spoon feed sa inyo, ito pinatay ko to, ito pinatay ko. Even if it is true, which is not true. Sabi nga ni Pangulong Duterte, it's hyperbole, di ba? Even if it's true, why would I give you the name of those DDS? Ganun din po yun dito, mga kababayan. I mean, assuming this is true. Am I stupid to give you authority na ako ang magbibigay sa'yo? Hindi, ikaw nag-ukus . Gago ka ba? Yan yung sinasabi ni Duterte. Kaya nabuwisit na siya dito. Ito na yung sagot niya na nabuwisit siya, kaya niya sinabi ito. Tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Sampalin ko sa Chairman. session suspended. Session suspended.